lahat tayo na manggagawa ng Panginoon ay hindi tayo qualified. God only qualified us by His grace. Kung wala ang biyaya ng Panginoon, wala talaga. Ngayon nasa iba ko 1989. July 1989. Ako na ligtas. Pastor Joel Calomos is my first pastor. Kami noon ay nasa Pandakan, Manila. Doon kami nagtitipon na siya yung pastor namin. No? At nang magkaroon ng mga counting mga hindi inaasahang mga pangyayari, nagkahiwa-hiwalay kami. Hindi nakapagpatuloy yung gawain doon. Pero ako ay nagpunta sa Bethany, Makati. Doon na ako nagpatuloy. Hanggang sa doon ako din nag-aral ng Bible College. Ayan. Doon ako nag-graduate 1994. After 2 years, when I graduated Bible College 1994, I surrender myself. Una pa lang, nung maligtas pa lang ako, medyo mahihayin din ako noon bago ako maligtas. Bagamat nandun yung parang nag-aalangan ako, tumayo sa pagpapatotoo. I was always called by Pastor Joel to lead and sing in the congregation. Ako yung nagsusong lead. And I always fond of testifying my salvation. I always share my testimony. Nandun yung aking eagerness sa pag-akay ng kaluluwa. Mayroon akong mga naakay sa kaluluwa sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. And I have the desire to share, to speak for the gospel. Doon ko na-realize na I want to serve the Lord. And Pastor Jose Luis Riunella is the pastor of Bethany, Makati. At ako ay nagsabi sa kanya, God is calling me to in the Labo, Camarines Norte. Nasisense ko na magagamit ako ng gusto dito sa Labo. Kasi nandito yung desire ko na makapag-vision ko, makapag-tayo ng isang gawain ng Panginoon na landmark na nakikita. Kaya ito na. Na-organize kami ng 2005. 9 years kaming mission. Nag-request ako sa Mother Church na i-organize na kami. Punta rito ang Mother Church with some deacons and church clerk or secretary. Pastor, siya nag-record. Magandang araw po sa ating lahat. Sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Jose Bernal, isa sa mga pioneer members ng church na ito. At nagpapasalamat po ako dahil binigyan ako ng pagkakataon o ng pribilehyo na makapagpahagi ng matotoo bilang isang Kristiyano o bilang isang ligtas at anak ng Diyos. Actually, medyo late ko na na-set ang video na ito kasi ang plano ko is paghandaan talaga or isulat pa yung aking matotoo. May mga sinagsakin na question si SA at feeling ko nakasabay ako sa mga final exam ngayon. No? Kaya sabi ko, paghahandaan ko to at isusulat ko para mas scan ko. Kaya lang hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon. Ganun pa man, ay nais ko malaman nyo na ako ay nakikisaya sa okasyong ito. And ako po ay naligtas noong March 29, 1996. May nag-share po sa akin isang schoolmate na nag-aalang si Emily Sueta na nagbahagi sa akin ng sadya ng kaligtasan. And then, merong isang nag-mission, si Pastor Solon, at nag-start po kami ng mission. But then, hindi po nagtagal, ay na-dissolve po yun sa anumang kadahilanan. Kung kaya't ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nagkaroon po ng isang missionary sa Labo sa katauhan po ni Pastor Augusto.
At mula po noon, actually ako po yung na-rebaptize. Kasi ayon sa kanyang pananalisik ay kailangan ko i-rebaptize. And syempre, I have to obey. Kumbaga, tayo bilang Baptist ay kilala din sa may tatag o may basihang doktrina na mula sa Biblia. And nagpapasalamat po ako dahil mula noon, ako po ay lumago, nagkaroon ng ibay na pundasyon, nagkaroon ng direksyon, at nagamit po ako ng Panginoon bilang isang Sunday school teacher. Nag-recitation po kami kasama si Campes at ang kanyang asawa noon na wala pa anak. Actually, they are just newlywed at the time. No. Actually, bumalik pala si Pastor Ipian that time na may kasama na at yun ay si Campes. At actually, nung nakilala namin siya, ay single pa siya. Kaya nakakatuwa naman nung bumalik siya ay meron siyang katuwang at ko ay yun, na-disciple po nila ako. And ako po yung unang young people dyan sa Labo. At masaya bilang isang young people na naglilingkod sa Panginoon kahit na nag-isa. Ako po ang taga-hugas ng plato, taga-layout o taga-edit ng mga pinapagawa ni Pastor Ipian sa computer. Masaya ako na kumbaga ramdam ko yung pinapagawa sa akin. And then after that, nakakalimutan yung kapatid ko si G. Tapos nagkaroon din siya ng asawa. Tapos baptize din sila. And after nun, may mga miyembro na rin na nadagdag sa iglesia. Ang sarap alalahanin yung mga memories dyan. At dahil po dun sa pundasyon na naitanim sa akin, Pastor Ikia, at sa pamamagitan ng iglesia, Bethany Bible Baptist Church, ano man po yung nangyari sa akin, ay ako po ay paulit-ulit na bumangon. Or, I mean, minsan ako nadapa pero ako po ay bumangon. Dahil yan sa pundasyon na rin, salita ng Diyos. At, laking pasasalamat ko po dahil may isang pastor na ginamit ko sa akin para ako po ay maging matatag, na para yung maging pasihan ko ay salita ng Diyos, hindi yung aking sariling kakayanan, hindi yung aking sariling talento or whatsoever, kundi yung salita ng Diyos. Kaya, Pastor Itia, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Pagkamat ako po ay nakalamin sa church, ay patuloy pa rin po yung ramdam ko pa rin po yung kamalangin sa akin. Ako po ay nagsasakalak at kinikwento ko po kayo sa lagi. Nakakilala ko kayo pati na ito. So, yun, pati yung mga anak ko po, si Israel, Essay, si Ezra, si Punso, kinikwento ko as inspiration na rin para sa kanya bilang kumbaga hemplo. Kasi nakikita ko po yung mga ginagawa niya dyan sa social media. Actually, nanonood po ako minsan ng live teaching every Sunday, and natutuwa ako dahil nakikita ko yung anak niyo po na maliliit pa noon, talaga namang very powerful sa akin na so, nakaka-bless po. Labo or Bethany is my first home. So yan. And happy anniversary po sa ating lahat. At ang mensahe ko sana ay lahat tayo ay magkaroon ng commitment sa Panginoon. At syempre, kasama na rin iglesia doon that we have to
committed sa ginagawa natin bilang isang miyembro. And ganun din, kasama din syempre yung pagbibigay ng double honor sa ating pastor at pagbibigay ng suporta sa family nila, and you are always in my prayers. So yun, mga YT lang na bago na nakikita ko sa FB at friends ko sa FB na pinapalalaki ko din sila na sana mag-preserve nila yung sarili nila, mas i-prioritize nila yung pagsisilip sa Panginoon. Be good and be faithful because the Lord is faithful. Ayan po, to God be the glory, and hope to see you soon. Thank you very much. And happy 19th. Happy. Hello po, Bethany Labo. Ako po si Roxanne at nais ko pong i-share sa inyo about my salvation. At naligtas po ako when I was in college at that was 22 years ago, April 2002. At dinala po ako ng aking professor sa State College. Si Sir Talento po yun. Dinala niyo po ako sa Mission House sa Ranieses. At doon po ay nakilala ko si Pastor Ipia at siya po yung nag-share sa akin about salvation. Na i-share po niya sa akin yung mga biblical ways on how to be saved. At from then po, nung malaman ko yung katotohanan na yun na it's that salvation is by grace through faith. Tinanggap ko po ang Panginoong Jesus sa aking buhay bilang Panginoon at sarili ko pong tagapagligtas. At that time po ay parang gusto ko na rin magpa-baptize kasi nga I was amazed sa mga nalaman kong katotohanan na parang in my mind na I found the truth. Kasi puro biblical verses eh. Talagang ang daming supporting verses na nagpapatunay na about sa salvation, na ang salvation is gift of the Lord Jesus Christ. So, at that time, parang gusto ko na rin kasing magpa-baptize noon. Kaso, walang baptistry noon sa Mission House. So, the following Sunday, pumunta kaming lahat sa Labo River at doon ako binaptize ni Pastor Epia. So, that river is very memorable for me. My message to you, my brothers and sisters in Christ. I commend you po for staying in the Lord's work. And let's continue po to serve the Lord with all our heart until He takes us home. And let's encourage one another. At especially po, bigyan po natin ng priority ang mga bagay that will matter in eternity. Those things that have a true eternal value. At ano po ang mga ito? Ito po ay ang prayer, Bible reading, soul winning. Let us always share the gospel. And also po, don't forsake the assembling of ourselves. Pahalagahan po natin ang bawat Sunday and Wednesday service. Maging cheerful giver din po tayo. And always support our pastor and the ministry. Because at the end of our life, isa lang naman po ang gusto nating marinig na sasabihin sa atin ng ating Panginoon. Diba? Yun yung mga katagang, "Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord." So mga kapatid, let us stay in faith and be obedient. Thank you po and happy anniversary. God bless us all. Hello everyone! Happy 19th Church Anniversary po, Bethany Bible Baptist Church of Labo. Naalala ko po nung mga bata pa lang po kami. Kasama po kami nila mama sa church po dyan sa Labo po, sa Masalong. Yun po, hanggang po, hindi ko po alam na stop po yun, nawalan po kami ng church life. And then,
Nung nagkaroon po ko na ng family, sarili family ko po, yun, na bigla pong naisip po namin magkakapatid na bumalik po kami dyan sa church. Yung, and then yun na nga po, sineran po kami nila Ma'am Tess. Ang laki po palang bagay sa isang bata na mataniman ka po ng salita ng Diyos. Kasi po, hanggang lumaki ka po, hindi po mawawala sa isip mo yun. Tsaka, kaya yung din po yung naging reason na bumalik po kami sa church po, yun. And then, nasharean po kami ni Ma'am Tess. Yun po, ano po, tumanggap po kami sa Panginoon. Kakilala po kami sa Kanya. Kaming tatlo pong magkakapatid. And then, yung na-save po ako nung April 14, 2016 po. Then, nabaptize po nung June 12, 2016. At doon na po nagsimula po yung, syempre po, ang blessing po doon ay yung nagkaroon ka po ng assurance na pag namatay ka po, sa langit ka po pupunta. At saka po, yung pagkakilala mo po sa Panginoon, yun po yung blessing doon. At saka sa blessings po, hindi po nawawala yung mga struggles. Yun po yung nandiyan po yung persecution ng mga tao, family, yun po, mga nasa paligid mo. And then yung mga, minsan po nanlalamig po tayo, pero hindi po yun way para huminto po sa paglilingkod po sa Panginoon. Yun po yung mga naging struggles ko po bilang anak po ng Diyos na naglilingkod po sa Kanya. And then sumasama na po kami nun sa mga paghayo po. Yun po yung pinaka-importanteng papel na gagampanan po natin bilang isang mananampalataya, yung maging part po tayo ng pagsusol winning. Yun po kasi dun po natin maipapaabot po sa mga tao yung salita po ng Diyos, yung kaligtasan po. Kaya tracts giving po yun. Tsaka po sometimes choir. Pero special number po hindi pa. Ibibigay po natin yung buong puso po natin sa paglilingkod po sa Panginoon. Sana po ay mas lalo pa po tayong magpatuloy sa paglilingkod at mas maging matapat po tayo sa Panginoon sa paglilingkod po natin sa Kanya, dahil hindi na po ito yung time na manlalamig pa po tayo, backslide, kasi po nasa huling panahon na po tayo ngayon. Sana po ay bigyan po natin ng importansya po yung paglilingkod po natin sa Kanya at mas i-priority po natin yung maglingkod kaysa po sa ibang bagay. Yung mga discouragement po, sana po ay wag na natin yung pansinin, kasi makaka-apekto lang po yun sa maayos pong paglilingkod natin. At sana po ay maabutan po tayo ng Panginoon na matapat pong naglilingkod sa Kanya, ang bawat isa po sa atin. Yun. And also po, kay Pastor Ipia po, kung hindi po dahil sa pagsuko po niya ng buhay sa Panginoon, ay wala po tayo dito, hindi po tayo nakakilala po sa Panginoon. Sa pagtsatsaga niya po sa pagtuturo, sa pagsusolvining po, sa pagtsatsaga niya po sa mga pasaway na members. Yun po, maraming salamat po, Pastor, dahil nagkaroon po nagkaroon po ng gawain sa labo. At thank you po, Pastor. At happy 19th church anniversary po, Bethany Bible Baptist Church of Labo. Na ako'y masave 1989. Bali, ano yun? 23 years old pa lang ako noon. Oo. At ngayon ay 51 years old na. Noon wala pang mga members si Pastor, as in ano lang siya, witness ng witness. At isa ako doon sa kanyang natagpuan dito kay Anahaw sa may malapit sa sentro ng Labo. At doon magulo ang buhay ko nang ako'y kanyang sinisharan. Bagamat naghahanap ako ng katotohanan,
andun pa rin na magulo yung buhay ko, yung ano, galing ako sa mga pagsubok talaga sa pamilya. Pero ang sinasandalan ko talaga yung ang Diyos na nananalangin lagi ako sa Kanya na iligtas niya ako. Kaya siguro nagtagpo kami ni Pastor ng 1989. Tandang-tanda ko yan. At si Pastor ay binata pa nun. Wala pang asawa. Nung ako'y naligtas, malabo pa rin talaga sa akin ang kaligtasan. Hanggang sa unti-unti ko habang nag-church ako, mga taon nang lumilipas, hindi ko pa rin siya masyadong naiintindihan. Pero sa ngayon, at dahil sa ngayon na lalubusan kong naiintindihan na ngayon kung paano ako naligtas at kaya ko na rin siyang i-share sa aking mga at gano'n. Pero nung bago pa lang ako, as in talagang parang siya baby na naggagapang talaga pagdating sa pag-unawa tungkol sa kaligtasan at kung bakit sa ganung paraan ka nahihirapan akong maintindihan na magulo yung buhay ko sama-sama. Pero sa ngayon, na-enjoy ko naman na naiintindihan ko na yung kaligtasan. At sa mga blessing din na dumating sa akin at sa church nang kami nagsisimula, maraming mga member ang dumating at marami ding umalis at isa na rin ako doon na ups and down. Maraming pinagdaanan sa pagiging Kristiyano pero nanatili pa rin sa biyaya ng Panginoon. Nakatayo pa rin. Kahit na sabihin mo napakahirap na maging isang Kristiyano, maraming hadlang. Andun pa rin ang biyaya ng Panginoon na laging kagabay siya. Yung unang church namin dito na tinirahan ko din, dahil tumira rin ako sa church, nakita ko ang buhay ng pastor namin na si Pastor Ipia. Mga baby pa yung kanya mga anak noon, tumutulong din ako sa pag-aalaga. At ngayon ay malalaki na. Ang church dito dati ay pa lang, kubo, na pag minsan umulan ay tumutulo. Bumabangon agad pag halimbawa inabutan siya ng ulan, tapos tutulo, biglang bumabangon kapag natutulog pa. So, nakita ko yun at ngayon ay malaki ang pinagbago dahil sa biyaya ng Panginoon. Nagkaroon na rin talaga ng blessing, na-bless na rin ang mga members. Kasama na ako doon. Napakasaya at nakikita ko na maganda na kahit mahirap, nandun pa rin talaga ang gabay ng Panginoon. At napakabuti ng Panginoon sa amin dito sa Labo. At sa pamumuno ng ating pastor na si Pastor Pia, bagamat nakikitaan ko rin nun ng panghihina at gawa rin ng sa amin na mga miyembro, kami din ay isang mga suliranin na nagpapabigat. Alam namin yun, pero wala rin kaming magawa kasi dumadaan din kami sa mga pagsubok. Pare-parehas kami. Alam naman namin yun. At alam din ng pastor namin yun na matindi rin ang pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Pero alam kong hindi nagkulang ang pastor namin sa pagpapanalangin sa amin araw-gabi. At yun po ay isang malaking pasasalamat ko bilang isang miyembro ng church ng Bethany Baptist Church, Labo. Ngayon, ang aming church ay maganda na sa tulong at biyaya ng Panginoon at ng mga members din sa pagsisikap din sa pamumuno ng aming pastor at ng kanyang mga anak at ng mga members dito. Ito po ay isang malaking biyaya sa amin na magdadaos muli ng 19th anniversary. Ay nakita na po yung mga blessings sa members at sa church din po. Marami man po ang nawala sa aming mga members at kami lang po ang mga dati, yung mga naunang member na natira. Ay siguro po yung ganun po talaga church life. Iba-iba po ng pag-grow, may nawawala at napapunta sa ibang church. At doon naman po sila nag-grow, may nananatili at nagpapasalamat po ako sa naranasan bilang isang Kristiyano. At na-enjoy ko ngayon ng
mga biyaya niya at nagpapasalamat ako na naligtas ako at nakilala ko siya sa tulong po ni Pastor Etienne na napanawa sa akin ang kaligtasan. Pumunta si Pastor August 1997 yun. Pumunta diyan sa bahay namin, yung bahay pa ng magulang namin. Tapos nag-iwan ng trucks. Iwan siya ng trucks. Pagdating ko at nagtatrabaho ko sa FB. Pagdating ko, may nakita akong trucks na nandun sa may TV. So, binasa ko. Tapos, okay lang sa akin. Pagkabasa ko, ay sa akin ng missionary siguro ito. Tapos, sakto nun, nandun ako sa CFB, nagtatrabaho. Dumating si Pastor. Pero hindi ko naman talaga siya kilala talaga kung siya talaga yung nagpunta sa bahay. Kasi nakasuot siya ng iba kasi ay. Kaya tinanong ko siya, Pastor, kayo po yung pumunta sa amin, doon sa bahay namin, doon sa likod ng Bloomingdale. Kasi may nakita ko bagong babasahin. Sagot sa akin yung Pastor, oo niya, may bahay nga ako nagsusulong pinuntahan doon. Nag-share, nag-fellowship kami Pastor. Tapos siniran niya ako ng about salvation. Pero hindi ko pa masyadong naunawaan yun. Hindi ko pa masyadong naunawaan kasi nga medyo alam naman tayo pag mga ganyang nakarinig ng bago ay parang iba pa sa pandig natin, parang nagtatalo pa yung isip natin. Tapos sabi niya sa akin, Sunday mag-attend ka. Sabi ko, hindi ako makaka-attend ng Sunday siguro kasi may trabaho ako dito. Try mo lang niya na makapag-attend ka ng Sunday. Tapos noon, August 16 yun, 1997, nag-attend ako. Tapos, siniran niya ulit ako. And then, yun naunawaan ko. At nung ding araw na yun, nag-invite si Pastor ng baptism. At nagpabautismo na rin ulit. Nagpabautismo na rin agad ako. Kaya yun ang kwan ko, hindi ko makakalimutang experience ko about salvation. August 16, 1997 yun. Kaya kinahaponan, nagpabautismo ako dyan sa Sapa. Yun. Yun na nagsimula na yun. Hanggang sa nag-resign na ako sa trabaho ko. Nag-attend ako hanggang sa mag-aral ako ng soul winning. 3 months yata yun. Tawa na nga kami. Si Agong naman ang binautismuhan kasi hindi lang niya pa naunawa ang masyado. At nung bago kami ikinasal, siya ay binautismuhan. At kasal na kami. Tapos nagtuloy-tuloy na yung aming pag-a-attend. Minsan may mga on and off ang attend. Talagang minsan ay mahirap minsan. May mga struggle talaga sa buhay. Yun, may mga blessing din dumating. May mga pagpapalo at pagpapala. Sa biyaya ng Panginoong Diyos, talagang doon ko nakita na ang Diyos talaga ay hindi nagkakalimot talaga yan. Tapat talaga siya. Kahit mayroong pagpapalo, ay nun talaga yun para ituwid talaga ang kanyang mga anak. Kahit naghihirap ang buhay, ay okay lang kaysa naman kako sa yung ibang kako nakakariwasa ang pamumuhay pero wala namang Kristo sa puso. Sabi ko, mas maigi pa ito kaysa naman sa walang Kristo sa puso. Sabi ko, dito na ako. Yun, nagpapasalamat ako sa biyaya ng Panginoon. Kaya pala nung mga binatilyo pa lang ako, parang may hinahanap ako sa reliyon kakong Katoliko ay parang may nakukulangan ako, parang may kulang. Bakit ako ganun? Yung pala naghahanap na ako naghahanap na ako ng tamang pananampalataya talaga. At dito ko natagpuan yung pananampalataya talaga na itinatag ng Panginoong Hesus. Dati noon, nung nasa Ranusis pa lang, pag na-attend
tatlong member, 2 member ang nandun. Sabi ko, nakakapag ano ka ko. Sabi ko, malaki na rin ka akong improvement ka ko. Dati ka ako, gaganito lang ito. Tapos ngayon, ang dami na ka ako, bilang-bilang ko ang member. Ang aming kwan ay testimony about sa salvation, sa church, sa tagal ng namin sa pag-attend ng on and off. Pero sa biyaya ng Panginoong Diyos ay hindi pa rin nawawala talaga yung aming pagsusumikap na makapag-attend sa church. Magandang umaga po sa ating lahat. To God be the glory. Ako po sa Rosalie B. Ipia at nagagalak po ako na nandito po ako sa inyong harapan upang masabi ko po sa inyo ang naging journey ko sa pagiging Baptist ko. Na-save po ako noong 2001. Yung bali ang muna po dyan ay yung kapatid ko. Tapos, yun nga po, nang ma-save siya, pumunta sa bahay si pastor at yun, nag-share siya about salvation. Nung una, parang wala lang, parang it's okay lang na for the sake lamang na i-accept mo lang siya sa bahay. Pero, yung ganong situation, siguro talagang by God's grace, isa din ako sa kanyang napili, kaya naintindihan ko rin at naunawaan ko ang salvation. Nagpapasalamat ako sa Diyos at sa sandaling nakilala ko siya bilang tagapagligtas. Alam ko na kahit anong mangyari sa buhay ko, meron akong may eternal life. Kaya nagpapasalamat ako sa kay pastor kasi pumunta siya sa bahay, nagpakilala siya, at naipahayag niya ang mabuting balita na ako ay ligtas. At siyempre sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Siyempre sa buhay natin maraming struggle, maraming problema ang dumarating, pero dahil nga sa Panginoon, nandito siya upang tumulong sa ating ating mga suliranin. Meron tayong peace of mind na kahit anong mangyari sa atin, hindi tayo magkakaroon ng anumang mabigat na pagsubok na hindi natin kakayanin. Maraming mga pagsubok na dumarating sa buhay, nandyan yung nanghihina ka. Siyempre, dumarating yan, may mga bagay na, lalo na sa tulad ko, nagtuturo ako, maraming mga struggle, maraming mga problema, maraming yung mga oras na may kakainin mo, kaya kakainin ng sistema ng lipunan ito. Pero, nagpapasalamat ako sa Diyos na kahit anong mangyari sa buhay ko, nandito pa rin ako, lumalaban, nagpapatuloy, at naniniwala sa buhay na walang hanggan. Na kahit anong mangyari, although madapa man ako, nandito pa rin ako. Although may mga panghihina, at syempre, isa rin ako siguro sa mga black sheep ng church nito dahil hindi nga ni ako ganun ka-active. Pero hindi ako nawawala. Salamat sa Diyos at salamat din kay Pastor dahil syempre nandun yung mga pag-unawa nila, nandun ni Sister Tess na kahit dumating sa point ng buhay natin na parang nagiging useless, parang feeling ko useless na rin ako sa church, ganun, kasi nga hindi ako active. Pero by the grace of God, andito pa rin ako. And syempre, dumating din sa point na nandito pa kami nung una na ang church, nandun pa sa Ranieses, alam na nagre-renta lang hanggang sa nakakuha kami, kasama rin ako dun sa mga, hindi naman ako scaffolding, siguro sa foundation din. Kasi hanggang sa nakarating dito sa Masalong, barong-barong ang aming church, hanggang sa dumating nag-grow siya na kahit gusto nang magkaroon ng mga mission conference na katulad nung nangyayari ngayon, syempre, sa maliit pa ang church namin, hindi pa kaya ng budget. Pero, times comes, andito na po, nagkakaroon na tayo ng mga ganitong pagtitipon by the grace of God. At syempre, ganoon na din sa tulong at sa pagiging hardworking ni Pastor at sa biyaya ng Panginoon, andito tayo ngayon na masasabi ko na unti-unti na nagkakaroon ng pag-unlad ang ating church. At syempre, sa mga bagong mga member na tumutulong upang ang bagay na ito ay makuha natin. Salamat. At syempre, yung mga dating member nun na nawawala, pero may mga bumabalik at mga napapalitan. Kung sabi nga, kung sa pagtatayo ng building, yung mga scaffolding noon ay sana
bumalik pa rin. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na andito tayo ngayon sama-sama. That's all, and thank you. Mga kapatid, keep on believing and trusting God kasi marami siya mga pangako sa kanyang salita. Sabi sa John 14:1, diba? Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Ang pinaka-main na talagang naunawaan ko sa verse na yon is pinaghahandaan tayo ng Panginoon ng mga tahanan sa langit at babalik siya. So ito yung dapat maging inspirasyon natin na maglingkod sa Panginoon. No? Because meron tayong inaasahan na ang Panginoon balang araw ay makakaharap natin siya face to face. So as long na hindi pa dumating ang Panginoon, continue to serve Him faithfully. Love Him, love His Word, and also continue to pray na proteksyonan tayo ng Panginoon sa lahat ng uri ng kasamaan in this latter ends. Kasi maraming temptation, especially mga kabataan. Be true to yourself, serving the Lord. So yun lang. Maraming salamat sa Panginoon. Mga kapatid sa gawain dito sa Labo, I encourage you to stay faithful to the Lord. Ang taong tapat sa Panginoon at tapat sa gawa sa kanyang salita, yan ang tunay na tapat din sa iglesia. Lahat tayo ay haharap sa luklukang inihanda ng Panginoon sa Kristo. 2 Corinthians 5:10, no? Kaya pagbutihin natin, magpatuloy tayo. Huwag yung kaunting bagay ay tayo ay patigil-tigil, patisod-tisod. Tayo ay nakakilala sa Panginoon, naligtas tayo. Ang inspirasyon natin lagi ay si Kristo, tandaan natin. Hindi yung mga bagay na nakikita natin na hindi maganda na nakakapagpabagsak sa atin. Hindi tayo inalis ng Panginoon sa problema. Hindi inalis ng Panginoon ang problema sa atin. Pinapadaan tayo sa problema. Lampasan natin ang problema. Harapin natin ang problema. Yan ang tunay na pakikibaka. Sinasamahan tayo ng Panginoon sa lahat ng problema natin. Harapin natin. Kung tatalikuran mo ang problema, pagpunta mo doon sa isang lugar, nandun pa rin yung ganong problema. Mga kapatid, hindi tayo dapat urong-sulong, no? Hindi tayo quitter. Natuto ako sa ministry na humarap sa problema. Natuto ako sa maraming panahon ng pagsubok. Kaya mga kapatiran, mga member, be faithful, mga kapatid. Maging tapat kayo. Always abounding in the work of the Lord. For as much we know that our labor is not in vain in the Lord. 1 Corinthians 15:58. Philippians 4:17. Not because I desire a gift, but I desire a fruit. I desire fruit, sabi ni Paul, that may abound to your account. Naghahangad ako ng bunga, sabi ni Paul, na lumalago sa inyong account. What is that account? Bank account in heaven. Dapat lumalago. Dumadami yung laman ng bank account mo sa heaven. Abounding in the work of the Lord, that as we know that our labor is not in vain in the Lord. Okay? So mga kapatid, keep on. Keep on. God bless everyone.